Babalik ang The Morning Show, Tinig ng Bayan. Kasama natin ngayon ang isang multi-awarded inventor na siyang naka-invent ng isang tinatawag niyang rice beer with multivitamins. Good morning po, si Dr. Billy Malang. Good morning. Cheers, Nikki. Billy. Yeah. Tell us about your rice beer. Well, rice beer is different from your usual in two ways. Firstly, it is the first time that rice has been used to replace barley completely in beer production. Rice in any form, whether it's broken rice, it's polished rice, palay, or in rice syrup. Barley. Ang flavor nito hindi malt, hindi. Hindi. Alam mo, usually, from since barley has been used in producing beer, but barley is expensive and it does not grow in the tropics. Now, other grains like corn, wheat, sorghum, and rice have not been used and have only been used sparingly in partial replacement of barley, particularly for rice. This because of the difficulty in hydrolyzing the rice starch to liquefy and extract fermentable sugars from it, and my patent was able to overcome this difficulty. Sa Japan, meron silang sake rice wine, diba? At saka sa yung mga Pilipino, marunong rin gumawa ng sadiki. Yan ang rice wine din nila. Pero yung rice beer, ngayon lang. Anong lasa nito? Tanungin natin si Bobby. Mukhang tinikman na yan. Anong lasa niyan, Bob? It's mild, milder than the usual beers na nabibili mo sa tindahan. But sabi nga niya, in-explain naman niya may ingredients na merong vitamin content ito. Kaya medyo mapait siya ng konti. Ano yung vitamins na nilagay niya? Okay. Itong rice beer with multivitamins, ascertained and BFAD to contain water-soluble vitamins, B complex, that is vitamin B1, B2, B6, B12, and niacin. Healthy pa pala yan. Oo. Whereby, yung pag sobra ang nainom mo nito, automatically expelled by the urine. And this is an important consideration. It's an important safety check in the intake, in the systemic intake of vitamins. Hindi katulad mga vitamin fat soluble na nare-retain sa So ano ba yung yan, alcohol content? Ito ay pinababa, 3.5%. The usual is about 5%. Yes, and for that reason, at least this version, this low alcohol version, can legally be classifiable as food supplement, not as an alcohol beverage. And this means na unang-una, hindi subject. Can you also make it as an alcohol-free beer? Of course, yes. But itong aming unang version, low calorie, at saka may vitamina. Alright. At parang dahil nga sa legally pwedeng classifiable as food supplement. I'm also curious, why is it in plastic? Okay. Not in the yes, bottle. we really intend to bring this out in the market in a single-serve PET bottle. Hindi ordinary PET ito, yan ay merong oxygen barrier upang huwag pumasok o lumabas ang oxygen at good ito for 6 months. But I'm sure mas mura to kaysa mga ordinary 30% lang yan. Magkano ho ba yung isang boteng rice beer? Well, 320 ml will retail at 15 pesos 15 pesos. per bottle, and it breaks away from the aluminum can or glass bottle tradition. Magkano ba yung mga regular? Siguro mga 19, 20. So mas mura na nga. Mas mura to. At saka din, mas maraming laman ito, no? 320 ml. I think that's the regular para sa ganitong size. It won an award. Tell us about itong mga trophies. Well, okay, yes. In 2004, the DOST made me, an official delegate of the Philippines to exhibit and enter this into a contest, Genius Europe. This is an international inventions fair sponsored by the European Union in commemoration of its expansion into 25 countries. So there were, sa kategorya niya, food and beverage,
rice beer with multivitamins got the gold, ito yung nandiyan sa taas yan, and the overall winner's cup. Plus, a special award from the Romanian delegation, the Romanian Ministry of Health and Research Cup. Kaya palagay namin, acceptable siguro ang taste sa kanila, so there could be an upside sa exports tungkol dito. And is this available already sa market? Sa Philippine market, hindi pa, but already we signed up with a Swedish firm, and they now are actually just putting up the plastics muna, and then the plant Here in the Philippines. in Sweden. Dito sa Pilipinas, wala pa. Wala yun. pa. Bakit ikaw naka-invento pagkatapos sa Sweden, ma-manufacture? Oo. Well, muna silang kumagat. Kailangan yung mga investors, Unahan, foreign investors na nice mag-invest dito, di ba? Para naman maging available. Matikman naman ng ating mga kababayan natin. Sabi ni Bobby, masarap daw. May multivitamins pa, Right. no? Oo. Oh, so aside from this one, ano pa yung mga na-invent nyo? Well, I have 42 patents in all, and among them is a patient side-turning hospital bed, Aba. which last year won the WIPO Best Invention Award for Best Invention. Ito po ay hospital bed na not only naiupo ang pasyente o naitataas ang pa, kundi naitatagilid. Naitatagilid Hindi kaliwa o kanan naitutulak. by a single caregiver. Hindi na itutulak, hindi na mangangailangan ng assistance from another person. At lalo kung tulog kasi ang pasyente, napakabigat na... Ino-operate na ito manually or... Meron, this electric. Oh. Kung mawala ng kuryente, meron namang backup na manual Alright. ang operation. Mas madali pala itong gamitin sa hospital. Hindi ka Yes. napabuhat-buhat, ano? At saka hindi Oo. siguro yung ating mga old age na mga kamag-anak na nasa bahay na lang, ano, they can make good use of this bed kasi pag sa bahay naman, yung mga katulong, minsan hirap na itulak, especially kung medyo mataba yung kamag-anak nyo. This is going to be very practical. Oh, yes, it also adds compassion to Patagilid daw. pag care, ano? O, saka yung pagbibihis, di ba tinatagilid yun? Hindi Oo, mo na, mas mabilis madali, ang oo. pagbibihis at may iwasan din ang paglala o pagkakaroon ng bed sores ng pasyente na associated sa protracted sleeping on his side. Okay. So, congratulations po dito sa lahat ng mga awards nyo, and we do hope you come up with the mga ganitong novel things again for us to be Alam mo, proud kapag of. pinag-uusapan natin, pwede mo sabihin talaga, angkop na angkop. Iba ang Pinoy. Iba talaga. Iba ang Right Pinoy. here, ibang-iba. Iba ang Pinoy. Tsaka hindi, mayroong international recognition. That is the, Yun, the evidence. proof, oo. Tsaka hindi, the fact na mayroong investor na ipoproduce na, ibig sabihin Patok na patok. hindi na natin marireach sa Hindi na maririto. Habang sabi ko nga kanina, hindi rin mapigilan ng Pilipino sa pag-inom. Healthy na. If you're looking Hindi for... kompleto, may binyag, may kasal. Kasi sa ano, mayroong pang-sosyal o pang-ano, talagang ganon. Now, yung bigas pala, marami tayong makukuha dito. At saka, believe ako sa'yo, dahil na-ferment mo ito Maraming nahihirapan yan sa ganyung klaseng proseso. Alam mo, ang bigas natin, we need a boost. No? Kasi alam mo, natatalo tayo sa pag-produce nito sa mga Vietnam or some. And this is another na high-end na produkto na maaaring makapag-boost ng local production at ng ating mga local cost. Pero hindi na sayang, dahil yung ginawa mong bigas dito, pwede mong gawing beer bread. Beer bread. Pampulutan mo naman. pulutan din. Pampulutan. Okay, actually, Nikki Bobby, this is 100% na gawang Pilipinas. Ano? At tubig nito, 97% daw lang yan. It's spring water from Laguna. Mas maganda naman yung kay soft drinks. Ang pang-pabiter nito, ang pang-papait, hindi tayo bumili ng imported hops. Ito ay extract ng duhat bark at ang and/or dalandan peelings. Ayun, lahat indigenous, ano. Indigenous lahat. At, Balat lang ito. At saka yung hops na homegrown.
Yung I mean, yung fermenting yeast. dalandan na binabato lang namin sa gilid ng karsada. Ay, so, May natin dalandan ulit, juice na ngayon. Canned yun, ha? Ngayon, ito pala, kasama na sa gagawin Gagamitin beer. yun. Oo, walang natatapos. Wala. Okay, maraming salamat po. Billy Dr. Billy Malang at congratulations ulit. Salamat. My pleasure being here, Bobby. Yes, Magbabalik po ang The Morning Show, makalipas lamang ilang paalala. Sige, mauna mo na yung... Sige, paano ba? Ito ang tinatawag na patient site turning hospital bed na fabricated ng MIRDC with a grant from TAPI of DOST. It can do yung mga usual maneuvers sa conventional bed na itataas at may bababa itong deck. Ngayon din, it can raise yung feet o kaya yung knees ng pasyente. O di naman kaya, naiuupo din ng pasyente at ipapanik itong likod. Ngayon, the inventive ability to turn the patient from his side to his back or vice versa. Na itatagilid ang pasyente na nakahiga sa kanyang likod. No? Sige, okay. Itaas ko natin. Yan, naitatagilid. Ano? Ang feature na ito benefits both patient at saka mga hospitals. Sa pasyente, ang ibig sabihin dito ay mas madali siyang mapakain. No? Di naman kaya mapainom ng gamot. As well, naiiwasan na prevent ang prolonged or protracted lying down of the patient on his back. Gayun din, napapabilis ang pagpalit ng garment ng pasyente. At mabilis na itatagilid. Ano? Para sa mga hospital naman at sa kanilang mga administrator, ito ay nag-iisang caregiver upang may tagilid ang isang pasyente that weighs up to 300 pounds. At ito ay kinatutuwa ng mga ating mga OFWs at mga nurses na napupunta abroad na mahihirapan magtagilid ng who are unable to turn patients on their own. Nangangailangan pa nung araw ng mga assistant o kaya hospital aides. So ngayon, isa na lamang ang makakapagtagilid sa mga pasyente. Ganito. At naiwasan nila ang pagkakaroon ng low back pain na sanhi ng pagpilit naman upang magamit dito ay isaksak sa kuryente. At nag-iisa ang operator na kakailanganin na walang casino training. Ang market naman ito ay dalawa ang paaring paglagyan. Una ay ang sa pagbebenta ng mga bagong brand new nakakahalaga ng FOB 35,000 pesos or roughly $700. Ay, ito siguro, pakita mo siguro na natatanggal itong Sige. Para sumapay. Sampa.